sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me.
You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my
Wala akong microphone. Ayan, nalimutan ko na naman maglagay. Para naman akong bago. Okay, magandang gabi ho sa inyong lahat muli. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay nakapagprograma na naman. Medyo nanibago ho ako dito sa aking bagong gamit sapagkat nag-aayos po tayo. I'm telling you, nag-i-improve talaga, ini-improve talaga natin itong ating palatuntunan ito. Okay, so minsan pa, ay wini-welcome po namin kayo sa ating programang ito, doon po sa ating mga regular viewers, doon sa ating laging mga nakakasama, sa ating mga prayer warriors, intercessors. Nawa ngayong gabing ito ay muli maranasan natin ang pagpapala, ang kabutihan at ang katapatan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos ngayong gabi. Meron na naman siyang nakalaan para sa bawat isa. Okay? So, sa oras na ito, nais nating ihandog ang ating awit na ito sa ang ating special number na ito. Siyempre sa ating mga Sunday schoolers. Ayan, kinikilig na naman daw ito, mga batang babanggitin ko ang mga pangalan. Alright, Ivan, J.M., Otniel, Caleb, Saishi, Zat, Jaire, Drew, Miggy, CJ, Jared, Matthew, L.A., Gavin, Troy, Chik Chik, Kurt, Ken, Honey, Jane, Angel, Angela, sa Andeng, SM, Chloe, Gwen, Jade, Alea, Hannah, Ezra, Jemiel, Ashley, Nicole, Cheska, Faye, Dre, and Drew. Alright, so yan yung ating awit na ihahandog natin para sa mga Sunday schoolers. Siyempre, kasama din siyempre yung ating mga regular viewers, yung ating mga miyembro ng Wisdom of Life Global Family Center. Alright? Yan po ang awit na yan. Yung ating ihahandog na awit na yan ay para sa lahat din po. Kaya lang siyempre, meron tayong special mention. Okay? O kung gusto niyo po naman, ganun din, magpa-special mention kayo. Nais nyo na meron kayong ibabati dahil siguro nagdiriwang ng kanilang karawan or maybe ano tawag doon, anniversary o ano pong mga event na pwede natin ihandog ang awit o kaya ipa-shout out nyo, sabi sa iba. Okay, dito sa atin ay pagbati, okay? So dako na tayo ngayon sa ating special number at ito ay patuloy nating inihahandog sa lahat ng ating mga viewers. Maybe this is your first night or first time to join with us and watch this program. Ako po si Pastor Ding Brimbuela, ang senior pastor ng Wisdom of Life Global Family Center, and we are located here in GMA Cavite. Alright? So, hindi tayo magtatagal para makarami ho tayo, no? Bigyan din natin itong ating special number para sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Panginoon, napapasalamat po kami dahil lahat ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, alam po namin ay Diyos pa rin pa kayo. Hindi kayo titigil sa inyong pagmamahal sa amin. Hindi kayo titigil sa pagiging sovereign sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panahon na ito na ngayong gabi ay patuloy namin maaring ihandog sa inyo ang aming pag-awit. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaho, pagding dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliika, sa'yo ay tumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaho,
Okay, laging ganyan. Okay, so lumuluwag. Alright. Yan, medyo yan. Nag-refresh ang ating micro, ang ating camera. Alright, tingnan natin ha. Hanapin ko pa ang dahilan. Bakit ganun? Alright, okay. So, salamat sa Panginoon sa awitin na yan. Yan mga lumang awitin, pero ang mensahe niyan ay hindi ho kumukupas dahil yan ay talagang babad sa panalangin siguro ang awitin na yan. Kaya maganda ho ang mensahe. Alright? So, dako tayo ngayon sa ating pagbati. Alright, babati na tayo ngayon. At ito yung ating first batch. Yung ating mga kasama ngayong gabing ito na kung saan ay narito, kasama natin, laging nanonood, laging nakikinig. Okay? So, i-acknowledge natin at i-appreciate natin po yung ating mga regular viewers. Siguro merong bisita, tingnan natin ha, kung meron tayong mga bisita ngayon. Alright, so let us welcome and appreciate and acknowledge Presi Kapilitan, Antoinette Padios, William Hernandez, Chloe Mantes, Janet Sorera, and Jenny Cueto. Yan, medyo tong Jenny Cueto ay bago sa aking pangalan ha. Welcome ka kapatid sa ating palatuntunang ito, Nights of Prayer. Tapusin natin, no? Sana matapos yung programa natin, okay? Para matanggap natin talagang yung pagpapala ng ating Panginoon. Marisa Rimulyo, ito bago din ito bago, mga ilang araw ko. Welcome, Sister Marisa. Lani Brimbuela, Renalyn what is this? Ali Garbes. I think bago din ito, no? Kung di ako nagkakamali. Welcome ka kapatid sa ating palatuntunang ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Novi Redima at aking Kuya Willie. Kuya Willie, ikaw pala ito, Kuya. Nagkausap kami ni Lourdes. Ikaw pala ito. Ako binabati ko yung ating mga listeners dyan sa Camp 6, Baguio City. Alright? So, lahat ng mga kapatiran dyan, sige lang, i-share lang ninyo, i-like and share po ninyo. Okay? Alam ko po kung sino yung mga nagla-like at nagsishare. Nakikita ko yun dito. Alright? Si Emelisa Hernandez, Siljan Tatel, Bishop Robert Neri, Emi Ilaganjen, Bishop Flores, Bishop Dong Martin, Alberto Altisin, Al Cruz Santos, Rebecca Calimpon, Imelda De Leon, Shalom, 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 Remolio, Pastor Rajawali from Indonesia. Nakakatawa, no? I'm so blessed with this pastor. No, every night, he is always a part of our program. No, I met him when I was in Brunei. All right. So yan, naghahang ang aking mic, ang aking camera dito. Pero diyan yata hindi, no? Okay, tingnan natin ano nangyayari. Okay. Tuloy lang natin, no. Ayos na lang natin bukas kasi may bago lang po kasi. Alright, tuloy natin. Saan na ba ako? Si Rajawali, Madelo Marquez Joyce, Melindang Magtagnob. Ang aking mga kabatchmate dyan sa Santa Rosa. Pastor Eddie Denila. Magandang gabi, Pastor. Kumusta na po? Long time no look. Luz Burimbuela. Ito, bago din ito. Eric Geogracias. Estela Maris Laron. Julian Briones. Isama na rin si Ali. Si Ali Briones. At ang kanilang tatlong Chikiting Guba, si Jane, si Dre, si Drew. Walang dry, And Gigi Basierto. Siyempre, isama natin ng Kuya Willie at ang buong family ng Basierto diyan sa Magsaysay, San Fernando. San Pedro, Laguna. Alright, at si Sister Monina Cash. Siguro mayaman kayo, Sister Monina, Marami siguro kayong cash. Okay, so magandang gabi ho sa inyong lahat. Okay. Okay, basa tayo ng praise report. May nakita kong magandang praise report dito. Gusto kong basahin. Sabi dito ni Sister Joyce, "Thank you, Bishop, for always praying for me. It's been more or less 3 months na wala na akong seizure. Besides, sabi ng mga friends at churchmate ko na I don't look haggard anymore. I can feel also
that I am recovering. Ay, magandang marinig yan. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Alright, sabay. Bigyan natin sa pambalakpak na malakas ang Panginoon. Yan, maganda yan na may mga ganyang praise report. Sige, baka meron pa dyan mga praise report. Isigaw nyo yan dito. Sabi ng Bible, we can overcome Satan by the blood of the Lamb and by our testimony. Yan, yung mga testimony natin, kung gusto nating manginig si Satanas o si ang Diablo, alright, yung marinig niya yung testimony niya, ay, ninenervyos na yan. Sasabihin niya, anak ko, ito palang mga ito malapit sa Diyos at talagang sinasagot ng Diyos. Delikado tayo dito. Alright? So, ayan. So, salamat, Sister Joyce. And hindi nyo naman kasi mapapansin talaga yun, no? Pag yung nakakonsentrate kayo sa Panginoon. Ganito lang po simple yan, no? Pag kayo nakakonsentrate sa Panginoon, yung problema lumiliit. Alright? Hindi mo napapansin, wala na pala. Hanggang totally eradicated na, totally abolished, and talagang wala na yung sakit. Pero pag kayo lagi nakakonsentrate sa sakit, ang Panginoon lumiliit. Kaya mamili kayo, sino gusto nyong palakihin? Yung karamdaman na lagi mong titingnan, pakakainin, lagi mong aalalahanin, lagi mong iisipin hanggang hindi ka na makatulog, o yung Diyos ang palalakihin mo. Yan, mamili po tayo. Kaya ngayong gabing ito ay, alam ko, nandito kayo para, hindi lamang para makinig ng salita ng Panginoon, hindi lamang para ipag-pray, naniniwala kasi tayo na tumutugon ang Diyos sa ating mga dalangin. Amen po ba dyan? Amen. Yun, narinig ko yung amen mo. Alright. So, dako tayo ngayon sa isa pang portion ng ating program na kung saan ay meron tayo mga quotations and ilan pang mga bagay na may kaugnayan sa prayer. Alright. Isa-isahin natin ito. Medyo madami-dami po ito. Alright, madami ba nga ba? Okay, look at this. Basahin natin ito, ha. Sabi dyan, pray because Christ died to give us access to the Father. Pray because God is worthy of our praise. Pray because we need His forgiveness, cleansing, guidance, and protection. Pray because others need our prayers. Alright, o yan po lang dahilan mga minamahal, bakit kinakailangan nating manalangin. Alright? Bakit kailangan natin magdasal? Yan ang dahilan. Okay, ano nangyayari? Meron ko naman ngayon ang naapektuhan, ano? Anyway, malaya, pag-aaralan ko pa lang yan. Alright, balikan natin ulit, ha? So, namatay si Kristo para sa atin, para magkaroon tayo ng access to the Father. Para makadiretso tayo sa Ama. Kaya yung ginamit niya na ay access. Alright? Yan po ang dapat nating talagang maintindihan. Kaya tayo nananalangin kasi karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng pagpapuri. Kailangan nating manalangin kasi kailangan natin ng kanyang kapatawaran, kailangan natin ng kanyang paglilis, kailangan natin ng kanyang guidance, kailangan natin ng kanyang proteksyon. Yan ang kailangan natin. Kaya nagpe-pray ho tayo. Hindi natin kayang mabuhay ng basta-basta lamang. Hindi natin kayang mabuhay na para bang kaya nating tulungan ng ating sarili, kaya nating proteksyonan ng ating mga sarili. Mahihirapan po tayo. Okay, let's go to number 2. Look at this. Jesus demonstrated the importance of prayer by His own example. His whole ministry was saturated with prayer. Alright? His whole ministry was saturated with prayer. Kaya yan, paalala sa atin. Okay? Paalala yan sa atin. Na kung gusto talaga nating maging tagasunod ng ating Panginoon, maging follower ng ating Panginoon, we need to put prayer in the priority list natin. Okay? We will not become successful without prayer. Right? So, kasi ang Panginoon mismo nagbigay ng kanyang halimbawa sa atin na yung kung gaano kabisa ang panalangin. Alright. So, number 3 tayo. Number 3. Yeah. Ito medyo maganda-ganda. Ganun din. Almost related naman po yan. Pinagduduksong-duksong ko lang po yan para at least meron tayong basihan. Sabi diyan, why do we need to pray? Bakit nga ba kailangan nating manalangin?
Ito sagot niya. Because the Christian life is a journey. Ang buhay Kristiyano daw ay isang paglalakbay. O yan, isang paglalakbay. And we need God's strength and guidance along the way. Kung ang isang Kristiyano ay maglalakbay, okay, kailangan niya ng strength, kailangan niya ng guidance, kailangan niya ng map kung kinakailangan. Alright? Kailangan niya ng compass kung kinakailangan. Ngayon, sa ating buhay Kristiyano, ganoon din, ang ating buhay Kristiyano din ay isang paglalakbay. It's a journey. Kaya nga ang Biblia tinuturo sa atin na ang lupang ito, hindi ito yung ating hindi talaga ito yung ating lupang tirahan. This is just yung ating temporary shelter. All right? Ang talagang final destination natin is yung heaven, na pinangako ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Well, it will depend on how you accept the Bible or not. Doon yan didepende. Whether some people, they don't agree with heaven, they don't agree with the hell, well, wala tayong magagawa. Ang tinuturo natin dyan ay maggalangan lang tayo. Okay? Maggalangan na lang tayo. So, sa ating paglalakbay, mga kapatid, kailangan natin ng strength, kailangan natin ng guidance along the way. Along the way. Habang naglalakbay tayo, kailangan natin nga ng compass, kailangan natin ng map, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng pagkain. In the same way, sa ating buhay Kristiyano, ganun din. Kailangan din natin ng map. Kailangan natin ng compass. O, yan yung Bible yan. Yan yung Bible natin. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng tubig. That is the Holy Spirit. Lahat yan ay pwede nating gamiting illustration. Magmula dun sa physical illustration o kaya doon sa mga nakikita natin, doon natin pwedeng ihintulad ang buhay Kristiyano. Kaya, kailangan natin mag-pray kasi siya nagbibigay sa atin ng direksyon, siya nagbibigay sa atin ng guidance, siya nagbibigay sa atin ng strength. Or else, hindi natin kakayanin matapos ang ating takbuhin na ito. Alright? So, salamat sa Diyos sa gabi na ito. Patuloy tayo na nagpapasalamat kasi ang buhay natin ito ay utang natin sa Panginoon. And yung mga bagay na nagaganap na ito, yung COVID-19 na yan, sa ating panahon tayo inabot ang COVID-19. May mga generation na iba't iba yung mga inabot nila. For example, yung year mga 1940 up to 1941 up to 1945. Okay, yung World War 1 and 2. 1 and 2, magkaduksong yan. Ilang taon lang ang pagitan yan. Hindi natin nabot yun. Kung makakarinig tayo ng mga kwento tungkol sa giyera, let me use the Tagalog na yung mga nakakakararem, ano ba yun? Nagago na yata, nautal na naman ako. Ayun, basta yun na lang yun. Yung gory, yung mga nakakakilabot ng mga kwento, mga pakikinggan mo yung mga kwento ng matatanda kung paano nung dumating dito ang mga Hapon, talagang nagtatago talaga raw sila. No? Dahil pag dumating ang mga Hapon, mamimili lang mga babae para rape, para man gano'n. I don't know how to. Pero yun nga, may mga kwentong gano'n. Hindi ko naman inabot. Ay ngayon, iba na ang generation natin. Nung araw, pag dumating ang mga Hapon, tago tayo, nandiyan na mga Hapon. Ngayon daw, iba na kwento. Alina, punta na tayo sa Japan. Iba na yun. Okay, balikan doon natin itong ating pinag-uusapan. That's why we need to pray, mga minamahal. Kailangan natin manalangin. Kasi sa ating sama-samang panalangin na yan, may ginagawa ang Panginoon. Hindi lamang kasi financial need ang kailangan natin. Hindi lang naman kasi yung pang-araw-araw na pangangailangan ang kailangan natin. Kailangan din natin na maunawaan na ang Diyos ay dapat meron tayong tinatawag na intimacy with God. Alright? Meron tayong intimacy sa ating Panginoon. At yan ang isa na dapat maintindihan ng bawat isa na lumalapit sa Panginoon para manalangin. Alright. So, salamat sa Diyos sa oras na yan na binigay sa atin para mapagbulay-bulayan natin itong mga sinabing ito ng mga unang mga lingkod ng Diyos at unang mga ginamit ng ating Panginoon. Alright. So, dito tayo ngayon sa second batch.
Hindi ko lang alam kung hanggang ilang batch ito na babanggitin ko. Alright, nandito ulit si Yet Concepcion Herrera, Noel Taban. Noel Taban. Parang familiar sa akin si Kuya Noel. Okay. Si Anthony Ognita, Willie Angeles. Willie Angeles. Okay. Dalawa yung kilala kong Willie. Yung isang Willie Angeles ng IT at yung isang kaibigan kong Willie na hindi ko na nakikita at nami-miss ko na. Alright. Pwede malaman kung sino si Willie Angeles kung ito yung sa IT natin, ano? Kasi meron pa kong Willie Angeles na matagal ko na hindi nakikita. Ayan. Malaman ko na lang kung ito yung Willie Angeles natin sa IT. Corazon de la Rosa, Ebi Tatel. Ayan. Lea Calano Ricini, Joel Rada, Angelina de Leon Raffol at Bert Bernabe. Yan, magandang gabi ho sa inyong lahat. Salamat at kayo ay patuloy na sumusuporta sa ating palatuntunang ito. Gayun din, ina-acknowledge natin si Rudy Manuel. Okay, minsan po, hihingi lang ako ng paumin sa inyo. I really give respect to pastors or if you are a missionary or evangelist, no? Na nanonood sa ating palatuntunan ito. Kaya lang po, minsan hindi ko ma-research yung inyong mga profile. Pakisabi lang po please para ma-address ko kayo sa tamang address, no? If you are a pastor, I need to address you dun sa inyong tawag. Okay? Kaya gusto ko pong malaman kung kayo po pastor, lagay niyo po pastor, ganon. O kaya bishop, kung ano po yung tawag sa inyo. Kasi po, malaki po ang respeto ko sa mga kapwa kamanggagawa ko. Okay, kaya pag ako'y nabanggit ko na ganito pangalan ninyo, tapos pastor pala kayo, pasensya na po kasi inaabot lang po sa akin ito. Binabasa ko lamang po yung mga pangalang ito. Not unless talagang kilala ko po kayo, yan, ibibigay ko talaga yung respeto para sa inyo, tawagin ko kayo doon sa kung yung panawagan na binigay sa inyo. Okay? So ngayong gabi, wine-welcome din po natin si Misao Miura. Kumusta na kapatid? Kumusta na yung karamdaman? Salamat sa Panginoon at ikaw ay negative ng COVID. Okay? Salamat sa Panginoon. Meron pa si Mapurok ng Korea. Kumusta na? Kung mga diyan ba sa Korea, maraming Koreano? Tinatanong ko yun eh. No? Sa Japan daw, maraming Hapon. Sa Korea ba, Mapurok, maraming Koreano? Walang tumawa ko na lang. Tawanan ko na lang sarili ko. Okay, abol. Si Sister Lucy de la Cruz Aliento. Alright, so yan yung ating mga tumanggap o tatanggap ng pagpapala ngayong gabi. Alam po ba ninyo na habang tumatagal tayo sa palatuntunan ito, ay nagiging parang talk of the town na itong ating programang ito, na merong isang pastor ding na nagtalaga ng kanyang ministeryo na manalangin araw-araw. Imagine na Monday to Sunday, I am committed to go and sit at this chair para magprograma, para dalhin ang inyong mga panalangin. Hindi ko po alam, talagang yun ang naging burden ng puso ko na manalangin. Kasi lalo po ngayon na talagang kailangan ng marami ang ating mga panalangin. Alright? So, wala ka ng praise report? Walang tanggap? Okay. Ito yung mga prayer request natin. Alright. Ang ating mga prayer request ay meron lamang dalawa. Okay? Okay. Meron lamang tayong dalawa. Ngayon, bago tayo uli mag-pray, bago tayo uli manalangin, gusto ko lang i-quote yung isang bahagi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 6. Sabi doon ng Bible na bago pa lamang tayo manalangin, alam na ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Gusto ko lang i-quote yun. Kasi una ay hindi ko na i-prepare kasi bago itong ginagamit ko na desktop, parang tinitingnan ko po kung gaano siya magiging powerful kasi nalulungkot ako pag nagpo-programa ako sa umaga o kaya sa gabi,
na hindi natutuloy, naka-freeze yung aking video. Okay? Tapos nagdi-disconnect. So far so good. Salamat talaga sa Panginoon dahil maganda ho ngayon ang ating programa. Dire-diretso lamang tayo. At salamat sa mga taong ginagamit niya para alalayan tayo kasi po talagang nasasaktan ako na sa loob ng maghapon hinihahanda ko yung programa, isinasama sa panalangin, nagpiprepare ako ng special number, nagre-research ako ng mga quotation. Yan po ay hindi lamang basta-basta nagagawa kasi piniprepare pa natin yan sa OBS, yung ginagamit ko na application. Hindi ho yung basta-basta, yan po ay talagang inihahanda. Maski yung mga nakita yung mga gumagalaw-galaw na yan, okay, ako ho ang gumagawa niyan. Tulad yan, naglolo ko naman tong ating camera. No? Hindi ko alam kung ano ang dahilan. No? Pero palibasa nga, sa biyaya ng Panginoon, ay meron akong know-how ng konti sa mga gawain na ito. Yan. Kaya ko siyang i-operate. Kaya wala pa din. Hindi pa rin ako mapipigilan ng Diablo na magprograma. Alright, balikan natin ulit. No? So, kaya makikita po ninyo na ang ating palatuntunan ito ay ni-improve natin kasi I really want to program na magpatuloy talaga ito na maayos, okay? Parang professional na broadcaster. Talaga naman po 'yun ang aking yan po talaga ang aking matagal lang panalangin na ako ay makabalik sa radio ministry at magampanan ko uli yung pagiging isang gospel broadcaster. At dito ko nakita na ito yung tugon ng Panginoon sa aking matagal ng hinihingi sa Panginoon. At ito po, nagkaroon ng kaganapan. Ginamit ng Diyos ang COVID-19 na ito para magamit tuloy yung aking talento sa pagbo-broadcasting. Okay? At kaya salamat sa Panginoon doon sa mga patuloy na sumusuporta. Salamat din po sa Panginoon sa mga taong ginamit niya para makabili tayo ng gamit na ito na ginagamit natin ngayon sa pagpoprograma. Hindi ko po talaga malilimutan yung kagandahang loob at kabutihan na inyong ipinakita sa akin. Now, balikan natin yung ating tinatalakay. Sabi ng Bible, doon sa talata na yun na kinote ko, na bago pa man tayo lumapit, alam na ng Diyos yung ating mga pangangailangan. And that is really true. No? Sa tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon, ano na yan? Hindi na yan kayang itago at hindi naman natin talaga kayang itago pagdating sa harap ng Panginoon. No? Anything is, sabi ng Bible is, everything is naked. Okay? Walang pwedeng ilihim. That is coming from Acts chapter 4 verse 13. Okay? So ngayong gabi, bago tayo mag-pray, gusto kong yun ang gusto kong i-din sa iyo. Gusto kong i-remind ang bawat isa na alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kapatid, alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos ang kalalagayan mo. Talagang yung word na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa aking kaisipan, yung word na goodness. Yung, di ba, mayroong kantang, your kindness is forever. Your goodness is forever. Yan yung bahagi ng isang kanta na nung pinag-aralan ko yung salitang goodness, hanggang ngayon ay gusto ko pa rin idiin ito doon sa mga hindi pa nakakalam. Pag sinabing goodness, this is the commitment of God to provide all of our daily needs. Committed ang Diyos para ibigay sa atin yung ating pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi nagbabago yan, mga minamahal. Hanggang ngayon, committed ang Diyos na i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya lang, siyempre, kailangan din manalangin tayo, lumapit tayo sa Kanya, dumulog tayo sa Kanya na para bang ang lumalabas dito, sabi ng ilang mga pag-aaral natin, ang gusto ng Panginoon, kahit na alam niya na yung lahat ng pangangailangan natin. Alam ng Diyos ang ating problema. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan. No? Ang kaya lang, ang gusto ng Panginoon, matutunan nating dumulog sa Kanya. Para bang lapit ka muna sa Kanya. Gusto kong makausap ng Panginoon. Kaya lumalabas, no? Ang Diyos ay willing siyang mag-provide talaga ng lahat ng pangangailangan. Committed nga siya. Pero mas gusto niya ng mas malalim pa
na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga, yung resources na yon na binibigay sa atin ng Panginoon, dapat nating maunawaan na yung source ay kilalanin din naman natin. Hindi labang yung resources, bagkus yung source ng lahat ng mga resources na ito na tinatanggap natin. Kaya minsan pa ngayong gabing ito doon sa may mga inilagay na prayer request, then magpe-pray tayo. Alright, magpe-pray natin ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Magpe-pray tayo sa lahat ng inyong lahat ng ano man yung inyong sitwasyon ngayong gabi na ito. Alright, meron lang ako nakita na ilang mga prayer request at dito ay meron pa lamang 2. Alright? So, tayo po dadako na sa ating panalangin, magpe-pray at mag-uukol tayo ng medyo madagdag na panalangin. Dagdagan natin ang ating panalangin para hindi tayo masyadong nagmamadali. Napansin ko, masyadong nagmamadali. Alright. So, ayan, dadako na po tayo sa ating prayer. Handa na ho ba kayo? Handa na kayong manalangin ngayong gabing ito? Handa na kayong tumanggap ng pagpapala? Handa na po ba kayo ngayong gabi nito na i-provide ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan? Kaya nga yung goodness of God speaks of His commitment to supply all our daily needs. Yun ang commitment ng Panginoon. Alright? Yun namang kanyang loving kindness. He is committed and loyal when it comes to His love for us. Para bang pag tinignan natin, hindi talaga siya nagbabago. Kahit ano ang mangyari, He never changes. Okay? Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi lamang dun sa area na yon na sinasabi natin. Bago talagang ang Diyos hindi nagbabago sa atin. Hindi pa bago-bago ang isip ng Diyos. Yung bang parang yung nasa isang naglalaro ng bulaklak siyang He loves me not. He loves me not. Ang Diyos hindi. Pag nilaro mo yan, ang laging lalabas sa bibig mo, He loves me. 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 Hanggang ang bandang uli, He loves me pa rin. O ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung loving kindness ng Diyos. Alright? So, dako tayo ngayon sa ating mga panalangin. Sana ay maunawaan nyo itong ating pinag-uusapan ngayong gabing ito. Yung mga prayer request, ihabol po ninyo. Pwede pa nating ihabol. No, just write it down in the comment box para may sama natin sa ating panalangin ang inyong mga prayer request. Unahin ko lamang po itong mga nagbigay ng kanilang prayer request ngayong gabing ito na isasama natin sa ating mga panalangin. And the rest ay magkakaroon tayo ng isang deklarasyon ngayong gabing ito. We are going to use the power of the Word of God. We are going to use the power of declaration. Alright? We are going to use the Word of God as a basis para walang magawa ang Diyos kundi tugunin ang ating panalangin kasi ang ating binabanggit sa ating mga panalangin ay ang kanyang mga salita. Sige, manalangin na po tayo ngayong gabi. Sana ay samahan niyo ako, prayer warriors, please join with me sa ating prayer na ito. Yung ating mga intercessors, please take your position. Okay? I don't want anyone na ma-disturb kayo. Hanap kayo ng pwesto ninyo na kung saan kayo ay makakapanalangin ng ayos at kasabay ko sa gabi na ito. Alright? So, manalangin na po tayo mga kapatid at samahan po ninyo ako sa ating sama-samang pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, makapangyarihan at walang pwedeng ipantay. Lord, ngayong gabi, Panginoon, patuloy na idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang ibang mga kahilingan na ito, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo. Lord, ang kahilingan po ni Lani Brimbuela para mawala na yung kanyang sakit sa ulo, sa may likod at sa may likod ng batok niya. Panginoon, dinadalangin ko po. Lord, na dumaloy ang iyong himala, dumaloy ang iyong kagalingan, dumaloy ang iyong pagpapala, Panginoon, sa buhay ni Lani Brimbuela. Lord, dinadalangin ko din po, Panginoon, ang financial breakthrough para kay Sister Marisa, Panginoon. Kailangan nila, O Diyos, ng pagpapalang pinansyal, Panginoon, upang ibayad nila, Panginoon, sa kanilang kuryente at gayon din sa kanilang tubig, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Alam namin, Ama,
walang bagay na hindi mo kayang gawin, walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Ngayong gabi, Ama, pinagkakaisahan namin, pinagkakasunduan namin, Panginoon, na ang pangangailangan ito ni Sister Marisa ay tinugon mo na, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, ngayong gabi, amin din pong dinadalangin, Panginoon, ang maayos, Panginoon, at patuloy na kagalingan para kay Emma Villarin, Panginoon, sa kanyang sugar, at ang hiling na makabitan at magkaroon na sila ng pambayad sa internet. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, mga simple at mga payak na mga kahilingan sa panalangin, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na kaya mo pa rin tumugin sa mga ganitong klase ng mga prayer request, Panginoon. Dinideklara ko, Panginoon, ngayong gabing ito, ang provision mo po, Panginoon, para sa pagpapakabit ng internet, Panginoon, ni na Sister Gigi, sapagkat ito po'y kailangan sa paaralan, kailangan ng mga anak, Panginoon, kailangan din nila, Panginoon, para sila ay makapagpatuloy na nakakapakinig sa palatuntunan ito. Lord, gayon din yung prayer request para kay Emma Villarin. Patuloy kong inihiling, Panginoon, na ang kagalingan ay dumaloy sa Kanya, ang himala at pagpapalay dumaloy sa Kanya, Panginoon, upang lubusan na siyang makawala, Panginoon, sa Kanyang diabetes, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ngayong gabi, dinadalangin ko din po, Panginoon, at sama-sama namin idinudulog sa iyo, Panginoon, na maging okay na ang resulta ng water test ng kanilang water station. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ito po ay papayagan mo po, Panginoon, ang kanilang water station ito bilang bahagi ng pagpapala mo po, Panginoon, sa aming mga kapatid nito kay Sister Lucy de la Cruz Aliento. Lord, salamat po ngayong gabi. Patuloy din namin idinadalangin, Panginoon, maging si Ate Baby, si Kuya Cesar, Panginoon, si Wilson at ang lahat ng mga mahal nila sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Lord, ngayong gabi ay patuloy ko din pong dinadalangin, Panginoon, yung mga iba't iba pang mga kahilingan, Panginoon. Bagaman hindi namin ito nababanggit ng detalyado, hindi namin nababanggit ng specific, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong pagpapala ay patuloy pa rin dadaloy, patuloy pa rin kikilos, Panginoon, patuloy pa rin magmamanifest, Panginoon. In the name that is above every name, Lord, I speak forth blessing, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong mga manggagawa sa pangalan ni Jesus. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, maging yung karamdaman o nararamdaman ni Brother Edic na sakit sa ulo, Panginoon. In the name of Jesus, nilirebuke namin, Panginoon, ang pinanggagalingan ng sakit sa ulong ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ipinapatong mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon, kay Brother Eric. Lord, doon pa sa iba pang mga kahilingan, Panginoon, ang aking dalangin, Ama, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatiran, Panginoon. Patuloy mong ipatong ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon. Sa lahat ng may mga prayer request, Lord, ikaw nga po ang tumatagpo nito, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang umabot nito, Panginoon. Alam namin na sa iyo ay walang imposible. Alam namin sa iyo ay walang hindi may pangyayari, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, inangkin na po namin na maging maayos na rin, Panginoon, ang tubig sa Magsaysay. Dagdag na prayer request ni Gigi, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na pwede mong tugunin ang aming panalangin ito, Panginoon, ang aming mga kahilingan ito. Lord, walang imposible sa iyo. Gagamit ka ng instrumento, gagamit ka ng tao, Panginoon, upang maibigay sa kanila yung kanilang hinihiling na maayos sa tubig, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, salamat ngayong gabing ito. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan, patuloy ka namin niluluwalhati, Panginoon. At ngayong gabing ito, Panginoon, ang bawat pangalan, every person, Lord God, listed here in my book, in my notebook, Father, as I declare your name, as I declare, Lord God, your glory, as I declare your power, Panginoon, let all these names, Lord, receive your blessing, Lord. Let all these names, Lord, receive the provision, Panginoon. And even all the needs, Panginoon, ngayong gabing ito ng iyong mga anak. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo ay walang imposible.
na sa iyo ay walang mahirap, na sa iyo ay walang hindi may pangyayari, Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, aking patuloy na dinadalangin ang pagbibigay mo ng pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, maging ang pagpapalang pinansyal, Panginoon, sa bawat mga pangalan na ngayong gabing ito, Panginoon, ay kasama namin, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman ngayong gabing ito, Panginoon, dalawin mo po sila, Panginoon, puntahan mo po sila, Panginoon, doon sa kanilang mga hospital na kinaroroonan, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, o kung saan man sila naroon ngayong gabing ito, Panginoon. Lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay amin pong idinadalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, dinadalangin po namin, O Diyos, na ngayong gabing ito, Panginoon, ay tatanggap ng pagpapalang pisikal, tatanggap ng pagpapalang material, pagpapalang espiritual, maging ng pagpapalang pinansyal, Panginoon, ang mga kapatid namin ito, Panginoon, si Presi Kapilitan, Antoinette Padios, William Hernandez, Chloe Mantes, Janet Sorera, Jenny Cueto, Marisa Remulio, Lani Brimbuela, Renalyn Aligarbes, Novi Redima, Willie Lopez, Emelisa Hernandez, Seljan Tatel, Bishop Robert Neri, Emi Ilagan Jen, Bishop Flores, Bishop Dong Martin, Alberto Alticin, Alcruz Santos, Rebecca Calimpon, Imelda De Leon, Shalom Remulio, Pastor Jed or Rajawali, Madelo Joyce, Melinda Magtagnob, Pastor Eddie Denilia, Luz Brimbuela, Eric Deogracias, Estela Maris Laron, Julian Briones, Jennifer Torres Obias, Gigi Basierto, Monina Cas. Hallelujah. Hallelujah. Yet Concepcion Herrera, Noel Taban, Anthony Ognita, Willie Angeles, Corazon de la Rosa, Ebi Tatel, Lea Rossini, Joel Rada, Angelina Rapol, Bert Bernabe, Rudy Manuel, Misaw Miura, Mapurok, Lucy de la Cruz Aliento, Lele Trinidad or Pastora Lele Trinidad, Dolly Anyora and Greg Anyora, Pastor Jeff T. Basierto, Ruth Bundok, at gayon din po, Panginoon, si Pedro Bungkay. Lord, ang bawat isa sa kanila ngayong gabing ito, Panginoon, ay mga qualified recipient ng iyong pagpapala. Lord, dinadalangin ko po ngayong gabing ito, Panginoon, na kumilos ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, gayon din, Ama, patuloy namin dinadagdag sa panalangin si Verse Natividad. Lord, ang bawat isang binanggit ko, Panginoon, ay mga tao na pinagpapala mo at patuloy mo pong pagpapalain, Panginoon, yung kanilang mga kahilingan, Lord, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay hindi, Panginoon, lalampas sa kanila ang linggong ito, Panginoon, upang maranasan nila ang katugunan sa lahat ng kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming Jehovah Shalom. Ikaw ang aming Jehovah Tsidkenu. Lord, salamat ngayong gabing ito, Panginoon. Naniniwala kami, Ama, sa iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, sa oras na ito, patuloy na idinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po, Ama, ang amin pong bansa, ang amin pong presidente, ang aming vice president, ang lahat ng mga senador, ang lahat ng mga congressman, ang mga governors, mayors, maging ang lahat ng mga barangay captain, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ikaw nga po ang patuloy na kumatagpo, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Naniniwala kami, Ama, na sa mga sandaling ito, Panginoon,
kung paanong sinabi ng iyong salita, lumalapit pa lamang kami sa iyo, Panginoon, ay alam mo na po ang aming pangangailangan. Lord, ngayong gabi ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi mo lamang alam ang aming pangangailangan. Bagkus, Lord, tumutugon ka, Panginoon, at ibinibigay mo, Panginoon, ang mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na hindi namin basta kayang unawain, Panginoon. Yan ang pangako mo, Panginoon, na hanggang ngayon pinanghahawakan namin mula sa iyong mga salita, Panginoon. Ama, umaasa kami na sa gabing ito, Panginoon, patuloy mo pong pagpapalain ang bawat mga lingkod mo po, Panginoon, ang lahat ng mga barangay captain, Panginoon, ang lahat ng mga kasama nila, Panginoon, doon sa barangay, ang lahat, Panginoon, ng mga tagapanguna sa bawat mga barangay, Panginoon, mga nakatalagang mga leaders, Panginoon, maging yung mga volunteers, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko din po, Ama, patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong probinsya, ang aming pong Governor Remulla, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila ng mga kasama niya, Panginoon, sa pagpapalaganap ng mga bagay na para sa aming pong bansa, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito, dumadaloy din, Panginoon, ang iyong pagpapala para sa aming bayan, Panginoon, mula sa aming Mayor Walter Echevarria, ang aming Vice Mayor Maricel Torres, at ang lahat ng konsihal ng bayan, Panginoon, na sa pangunguna ni Konsihal Alan Estuye, Angie Paicana, Al Abueg, Renan Tuatis, Aisa Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang, and Mike Virata. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Tunay nga po, Panginoon, na maranasan nila ang iyong pag-iingat, ang iyong probiksyon, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapitan ng barangay dito sa amin sa Metro San Jose, sa pangunguna, Panginoon, ng aming pong Kapitan Gosar, Panginoon, ang aming Kapitan Alday, Kapitan Llames, Kapitan Tuatis, maging ang aming Kapitan Suarez, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang pumili sa kanila, ikaw ang tumawag sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang bawat isa. Lord, gayon din aming dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng mga COVID patient, Panginoon, na nadoon po sa isolation unit, o maaaring ang iba, Panginoon, ay nagsa-self-quarantine. Lord, salamat, Panginoon, na lubusan na po, Panginoon, mawawala ang COVID-19 na ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na i-extend mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, Panginoon, sa bawat isang may karamdaman ng COVID, Panginoon. Maging ang lahat ng aming mga frontliners, Panginoon, pagpalain mo po, aming Diyos, lahat ng mga medical expert, Panginoon, yung mga volunteers, Panginoon, na tumutulong upang maging maayos, Panginoon, ang pagtingin doon sa may karamdaman, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, inangkin po namin, Panginoon, na patuloy na ang iyong pagpapala ay dumadaloy, Panginoon, sa bawat isang anak mo na ngayong gabing ito ay nakasama namin sa panalangin. Lord, yung mga hindi namin nakasama, pero naririnig nila, Panginoon, ang programang ito. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo pong katagpuin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, salamat po, Panginoon, inaangkin na po namin, aming Diyos, ang lahat ng mga pagpapala mo, Panginoon, na iyong inilalaan at inilaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Marami pong salamat, aming Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay inaangkin na po namin, Panginoon, ang iyong pagpapalang pisikal, material, espiritual, maging ang pagpapalang pinansyal, Panginoon. Lord, idinadalangin ko rin po ngayong gabi, Panginoon, ang lahat ng aking mga kabanggagawa sa buong GMA, Panginoon, ang lahat ng miyembro ng PAGMA, ang lahat ng miyembro ng GMAFEC, Panginoon, at yung ilang pang grupo ng mga pastor dito sa GMA, Panginoon. Ang aking dalangin, Panginoon, na magkaroon talaga ng unification o ng unity, Panginoon,
ang mga manggagawa, Lord, sa lugar na ito ng GMA Cavite. Lord, maging sa mga karatig bayan, Panginoon, idinadalangin ko din po, Panginoon, kasabay ng panalangin ng ilang mga intercessors, Panginoon, na dumadalangin din, Panginoon, para sa kanilang bayan, para sa kanilang probinsya, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, idinadag din namin sa panalangin ito, Panginoon, si Moises Sotelo, si Pastor Moises, Panginoon, ng Palawan. Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Anuman ang kanilang pangangailangan ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy mo po itong kakatagpuin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, salamat po. Patuloy mong bigyan ng kalakasan, ng pisikal na kalakasan si Pastor Moises, Panginoon, kasama ang kanyang buong sambayan, ang kanyang asawa, at ang ministeryo na iyong ipinagkatiwala sa kanya, Panginoon. Gayun din, Ama, si Sister Beth at si Victor Baldissimo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maging si Pastor Deo Orbeta. Lord, salamat sa mga kamanggagawa kong ito, Panginoon, na sama-sama naming idinudulog sa iyo ang aming mga pangangailangan. Sama-sama naming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming sitwasyon at maging ang aming kalalagayan. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo ay walang imposible. Sa iyo ay walang mahirap, Panginoon. Lord, sabi ng iyong salita, alam mo na ang lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, Panginoon, alam namin, Lord, na kung ito'y alam mo, ay hindi lang mananatiling alam ito, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, tutugon ka, Panginoon, sasagot ka, Panginoon. Ipagkakaloob mo yung lahat ng nasain ng aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Pagpalain mo yung mga kapatiran namin, Panginoon. Maging kay Sister Beth, Panginoon, kay Victor, Lord, kay Janet Chorera, Sister Monina Cas, Panginoon, si Leia Rossini, si Mers Natividad, Panginoon, si Jennifer Obias, Lord, si Madelo Joyce, Panginoon, si Gigi Basierto. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Gayon din si Eric Deo Gracias, Panginoon, si Dolly at saka si Greg Anyora, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Katagpuin mo po, Ama, ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, sa mga kamanggagawa kong pastor, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, ang kasama ko, Panginoon, sa programang ito at nananalangin, Panginoon, ang iyong pagpapala, aming Diyos, ay patuloy na kikilos, gagawa, Panginoon, sa buhay ng mga pastor mo ngayong araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy mo silang alalayan, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, salamat po ngayong gabing ito. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, at lagi naming ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagluwalhati. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming dalangin sa iyo. Amen at Amen. Muli, marami pong salamat sa gabing ito. Pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob. At uulitin ko po, ang kagandahang loob ng Diyos ay yung kanyang commitment na i-provide sa atin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Dako tayo sa ating mga advertisement, patuloy nating inaalalayan at inaanaw sa ating palatuntunang ito ang food venture doon sa kanilang mga food tray packages. Nandyan po yung amount at hanapin na lamang po ninyo ang kanilang Facebook account. Yung number po ay hindi ko pa masyadong nailagay dahil sa sobrang dami ng aking ginagawa. Nandyan din po ang YBN, ang Your Breadly Neighbor. Nandyan ang number, pwede nyo po silang kontakin kung gusto nyo makatikim ng ibang twist ng tinapay. Nandyan din po, of course, atin pong ini-announce ang affordable housing investment na sa kagandahang loob ni Sister Novi Redima ay pwede niya kayong alalayan upang kayo ay magkaroon ng inyong sariling mga tahanan, sariling mga bahay. Okay? O meron din tayo na Hallelujah Rub and Toy Roulette. Ayan. Nandyan, wala din yung number kasi na under construction ulit ang ating OBS. Kaya marami pa kulang. Okay? Siguro ay tanong na lamang po niyo. Ang alam ko ay si Pastor Jeff T.
Okay? Ang isa sa mga seller niyan. Atin din pong pinagkakaloob ang pagbati kay June Batitis. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy ninyong maranasan. Patuloy mong maintindihan, kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. He is the same yesterday, today, and forever. Alright? Nandyan din po ay atin pong patuloy na ini-announce. Ano ba sumunod? Yan, yung kay Williams Tulingan at Kasaba Plan. Alright? Wala ko yung number kasi nga under construction. Kilala niyo naman siguro si William. Alright, nandyan din po ang Ali Siberia Cafe. Nandyan ang number niya na nilagay niya. Okay? Gayun din yung kanyang service na ino-offer. Meron tayong desktop computer repair, upgrade ng lahat ng mga PC desktop, at software installation. By the way, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-assist. Kung napansin niyo po, dire-diretso tayo sa ngabing ito sa ating programa. Although yung camera na lamang ang i-adjust natin, yan po ay dahil sa kagandahang loob at ministeryo na ibinigay ng Panginoon para kay Ali Matencio. Kaya maraming salamat, kapatid. Maganda ito na naibigay mo, nailagay mo dito sa ano. Okay? Mabilis siya. At talagang dito ko napatunayan na hindi internet ang problema. Nandun tayo sa desktop natin. Okay? Pray na lang natin. Alright? Ano pa ba? Nandiyan ang Laban OFW Challenge versus Filipino winner. Winner sa money, winner sa mindset, sa business, sa relationship, sa health. Alright? So atin din pong welcome at ina-appreciate si Maria Fe Evangelista at saka si Pastor Chito Aguilar. At ganyan din si Evangeline Santos. Dalangin ko ng pagpapala ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa inyo, sa inyong buong sambahayan. Okay, kami po ay siyempre nagagalak na makarinig mula sa inyo. Kung kayo po ay may mga prayer requests at hindi nyo po na isusulat, ay isulat nyo po. You can write down your prayer request right here in the comment box. But if you want it done in a secret way, just send nyo ko dun sa akin sa private message o kaya dun sa direct message ko. Alright, pwede nyo kong kontakin doon. Alright? So, yeah, kung meron kayong suggestion at mga inquiries, ano lang ho kayo, text lang ho kayo doon sa number na ibinigay ko. Ito po yung, nakalang ha, hindi ko pa yata nailagay yung number ko. Okay. Yan. Yan natin. Yan. Yan. Yan yung aking mga number. Yung nasa baba po, lahat yan ay number ko, pati yung sa landline. Kung nais nyo na makapaglingkod pa ako ng para sa inyo. Alright? Na ngayon naman, kung kayo naiipon ng Panginoon, natulungan at suportahan ang ating ministeryong ito, we are involved in our jail ministry, senior citizens ministry. Okay? Ayan, patuloy nyo po na isama sa prayer nyo ang aming mga programang ito. Meron din tayong Project Oak, One Act of Kindness. Alright, tayo po ay nag-iipon, nag-iipon tayo ng mga groceries, ng mga bigas, o mga pagkain, okay, na pwede natin ibigay sa isang pamilya na sa panahong ito ay nahihirapan pa rin na maka-cope up sa mga daily needs nila, sa mga financial difficulties. Kaya yun po ang ating hinahanap ngayon. Nagpe-pray kami ng mga qualified na pwedeng pagdalhan natin ng ating project na ito na Project Oak. At kung kayo ay hinihipo ng Panginoon, just tell me, sabihin nyo lamang po kung pwede nyo po i-text, alright, o pwede nyo i-send ang inyong tulong dyan sa ating GCash number. Okay, nandyan po yan. Dyan ay ilagay nyo lang yung message kung yan ay para saan. Okay, kung yan ay para sa Project Oak, sa senior citizen, o kaya sa jail ministry. Alright? So, marami pong salamat ngayong gabing ito. May mga umahabol pa, kaya lang, yan, hindi na natin po ma-entertain. Alright? Kasi, alam nyo naman, gabi na ho. Ano ba yan? Bakit nakalagay yan dyan? Okay. Kaya sabi ko sa inyo, under construction po ang ating ano na to, ang ating
ginagawa na ito. Kaya salamat, muli nagpapasalamat ako sa Panginoon kay Brother Ali Matencio. Maraming salamat dun sa pag-assist mo na maayos ito. Ngayon po ay maayos na. Okay, yun na lang. Gaya na sinasabi ko sa inyo, yung camera na lang ang problema. Wala na? Mayroon kang, ayan. Okay, so ating isama din sa panalangin ang kahilingan ni John Batitis. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, ang patuloy pong kalakasan ng buong pamilya ni John Batitis. Pagpalain mo po siya at patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang iyong himala mula sa pinansyal, sa material, sa espiritual, sa physical, maging sa spiritual, Panginoon. Pagpalain mo po ang buong sambayan ni John Batitis. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so muli magkakaway-walay na naman tayo. Pero pasamantala niya, sabagat bukas magtitipon-tipon ulit tayo kung nais ninyo na mapasama dito sa mga prayer warriors, no, ng mga nananalangin sa buong mundo. Yan, alas 4 ng umaga hanggang alas 6. Meron din tayong programa ng alas 7, yung 5 minutong panalangin para sa iyo. Kaya sa loob po ng isang gabi o ng buong maghapon, ang inyo pong pastor ay sangkot sa mga panalangin ito. Alright, kaya ako din ay nangangailangan ng prayers ninyo. Please, i-pray nyo din po ako. Alright, so yan, atin din pong ina-acknowledge at wini-welcome si Brother Ali Matencio. Alright, salamat Panginoon sa buhay niya. Pagpalain mo po siya at patuloy na bigyan ng proteksyon sa kanyang araw-araw na paglabas at pagpasok, papunta ng trabaho o baging nasa home for work siya, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na yung pabor mo ay sumakanya, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alright, so, paalala ulit. Ulitin ko lang, no? Di ba yung paalala ko na yun? Kung mayroon kayong nakasalubong at nakaharap na problema sa buong maghapon at kahapon, tapusin na yon. Huwag nang dalhin sa loob ng inyong mga kulambo, kung may kulambo. Okay? Huwag nyo nang ipasok sa loob ng inyong mga tahanan. Tapos na po iyon. Okay? Kung may problema naman kayo bukas, huwag na muna kayo magproblema na magproblema bukas. Bukas pa yon. Yung mga may pangangailangan dyan sa pinansyal, may mga bayarin. Alright? Pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabing ito. Alam na ng tatay natin na nasa langit. Alam nyo, para maranasan nyo yung tawag natin sa kanyang ama, pagandahin mo, tawagin mo siyang daddy. Yan, daddy. Wag hindi sugar daddy, daddy. Alright? So marami pong salamat. Nawa ngayong gabing ito, maranasan natin ang rumaragasang pagpapala ng ating Panginoon. Marami din pong salamat sa aking co-pilot, si Sister Daisy Basierto, na siyang ginagamit ng Panginoon para mag-assist sa akin dito. Alright? Marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Have a nice, ano ba yan? Tagalugin ko na kaya. Kaya matulog na lang tayo ng mahindi. Alright, God bless you all. God bless you.